hindi natin pwedeng gamitin ang dugong mandirigma pagdating sa nakalatag ng pamilya mo sa lupa. Yo. Nag-iisang anak niyang bongbong lang ang pwedeng makialam sa bagay na yun. So, malay natin kung totoo, hindi, wala rin tayong pakialam. Kasi hindi rin mangyayari. Hindi rin mangyayari yun. So, ganun, parang ganun ang history nung kayamanan na yun. Sabi nila, Yamasita, kalokohan yun. At saka sa palagay nyo, kaya ho ng Pilipinas? And sa katotohanan lang po, sa palagay nyo po? Unang-una, magpakatotoo tayo. Unang-una, ang China malaking bansa. Kaysa sa Pilipinas, ha? Nandun tayo, may dugo tayong malakas. May paninindigan. Mandirigma, O, diba? Ang Pilipinas kasi may dugong mandirigma. Pero parang hindi natin pwedeng gamitin ang dugong mandirigma pagdating sa nakalatag ng pamilya mo sa lupa. Yun. Diba? So, siguro magagawan pa ng paraan yan. Magagawan pa ng paraan ng mga... So, ibig sabihin, bilang isang Pilipino, hindi ho kayo pabor doon sa ganong eksena na posibleng lalaban ho tayo ng ganunan sa bayan sapagkat hindi ho natin kaya talaga ang China, ano? Hindi naman sa hindi pabor. Kung kumbaga sa ano, kung gipitan na pwede. Parang hindi. Diba? Kaso mo nga lang, lumagay tayo sa disiplina. Tama. Diba? Idaan natin sa disiplina. Nang sa ganon, walang masaktan at walang sisiyan sa bantang huli. Diba? Baka matulad lang tayo ng mga nakaraang panahon. Okay. Ano ho yung inyong panawagan kay Bongbong Marcos bilang presidente ng Pilipinas? Kung kayo ho ay hindi satisfied ngayon sa kanyang pamumuno. Kaso mo nga lang, busing, hindi lahat nakakatikim na sinasabi mong 20 kilo bigas. Diba? Ang pagkakaalam ko, nakalagay siya sa truck. Pero sa palagay nyo, mangyayari or matutupad ng 20 pesos na bigas? Hindi mangyayari yung pare. Hindi mangyayari? Hindi mangyayari. Kalukuhan yun. May nakapagsabi rin na pag nakuha doon ni Bongbong Marcos ang kayamanan ng tatay niya, pamimigay doon sa Pilipino. Kalukuhan yun. Malabo din? Malabo. Okay. At hindi papayag ang bansang pinanggalingan ng lintik na kayamanan na yan na basta lang ibigay kay Bongbong. Lahat yun. Kasi maghihirap sila. Diba? Maghihirap ang bansa nila. Papayag bang Pangulo ng bansang yun na maghihirap sila? Hindi po pwede yun. Magkakagulo. So siguro ang pakikinabangan niya doon, yung tubo na lang. Tubo na lang yung kayamanan itinabi ng tatay niya na siya lang ang pwedeng makialam. Diba? Pero sasabihin ibibigay sa Pilipino, alokuhan yan, huwag kayong umasa. Pero tay, naniniwala ka talagang may tinatagong kayamanan ng mga Marcos sa iba't ibang bansa? Sa edad ko nito, sa edad kong 48. Kasi kapanahonan ni Marcos nung maging tao ako. Naalala ko pang botong yes or no. Tanong nyo rin sa mga magulang nyo. Kung may botong yes or no sa panahon ni Marcos. Sa pagkakaalam ko lang, ang kayamanang sinasabi nyo is bayad sa kanya bilang abogado. Diba? May mga mayayamang tao na hinuha ang serbisyo niya bilang abogado, yun ang ibinayad sa kanya. At may kasama siyang pare sa parting yan. Ngayon yung paring yun, dalawa lang sila ang nakapirma. Nung mawala ang pare, nag-iisa na lang siya. So nung mawawala na ang Marcos, nag-iisang anak niyang bongbong lang ang pwedeng makialam sa bagay na yun. So, malay natin kung totoo, hindi, wala rin tayong pakialam. Kasi hindi rin mangyayari. Hindi rin mangyayari yun. So, ganun, parang ganun ang history nung kayamanan na yun. Sabi nila, Yamasita, kalokohan yun. Palagay niyo po, nung kasagsagan ng eleksyon, ano kaya ang pinakadahilan? Bakit yung mga Pilipino mas pinili na iboto si Bongbong Marcos? Ano yung ano mo kaya, yung nakikita mong dahilan? Bakit si Marcos ang dahilan ang binoto nila? Bago pa lumabas ang botohan ng presidente at vice-presidente, dito lang sa areang to, may naririnig na ako na pag nanalo to si Marcos, keso ganito, keso ganyan. Ano raw? Makukuha na daw ni Marcos yung kayamanan sa ibang bansa, ibibigay ito sa Pilipino.
Anak ng kulugo naman. Pag-isipan mong maigi ang kakonsalita mo, pare. Kayamanan ng angkan mo, ibibigay mo sa kapwa mo. Oh. Ay, ibig sabihin, isa yun sa mga dahilan kung bakit binoto si Marcos. Oo. Isa yun sa mga dahilan. Ngayon, nadagdagan lang yun nung sabihin niyang kaya niyang ibalik sa sistemang 20 ang bigas. Nadagdag na naman yun. Nadagdag yun. Di ba? Umugong yun. Magagawan niya ng paraan. Mag-isip ka. Ilang presidente na ba lumipas? Oo. Pero yung mga presyo ng bilihin noong panahon ni Duterte, i-compare natin sa ngayon, alin ng mas mataas? Mahal ngayon. Mas mataas. Mas mahal ngayon. Kaysa nung araw na kay Duterte. Kasi nga, siyempre, si President Duterte, mas pinahalagahan niya Oo. yung kapakanan nung nasa mga mababa kaysa sa mga matataas. Kasi nga naman, yung mga nasa mataas, naglalaspag na lang ng pera yan. Yung mga nasa mababa, sa pakamatayan sa hirap. Oo. Kumain. Di ba? So yun ang pinaburan niya. Kaya, ang bilihin nung araw nung kamanahonan ni Duterte, mababa. Hindi siya katulad yun na landslide talaga. Walang yan nga, mayaman, mahirap, parehas lang ang pakiramdam. Lalo nang mahirap. Pero ang sabi nila, yumaman na daw ang Pilipinas. Kailan? Anak ng kulugong buhay ko to. Pero ang Okay. totoo nun, kwentong lugaw lang yun. Hindi kasi may mga kwento ngayon. Kahit yung mga vlogger sa kabila, yes, yumaman daw. Gumanda daw yung Kumanda ekonomiya daw ang natin. sistema ng Pilipinas. Oo. Di ba? Nagkaroon daw tayo ng pag-angat. Oo. Pagtaas ng antas ng mga negosyo sa Pilipinas. Oo. Alam mong nakakaramdam nun, yung mga negosyante lang. Ang mahirap, wala. Mga katulad natin. Hindi natin ramdam yun. Ano bang pakialam nila sa atin? Di ba? Yes, udang maglulupa ka, wala kami pakialam sa'yo. Basta ang importante kami, angat. Hindi tayo katulad ng bansang iba na ang pag-angat ng sibilisasyon ay siyang pag-angat ng tao. Oo. Di ba? Kamakailan lang na may nakausap akong taga Canada, pare. Kay White, ang ano niya, ang pangalan niya, kay White. Sabi niya, "Can I ask you something, my friend?" "Yes, of course. Why not?" Sabi ko na ganun. "Why this country, so many people stay in the street?" Okay. Natulala ako, pare. Kahit sa sarili ko, tinatanong ko rin, bakit nga ba? Oh, yes. Diba? Because I don't know, my friend. I don't know. Maybe ask. No. I know. Why? Really? Why? Because your government is corrupt.